I just want to share with you a simple story kung gaano ka-perpekto ang pag-ibig ng isang nanay. One time naglalakad ako sa isang daan na may tubuhan, and then merong lumabas na mag-ina. Akay-akay yung batang pumapasok. Maputik yung sapatos. Nagulat ako sa nakita ko sapagkat ang ginawa ng nanay, pinunasan niya ng kanyang kamay yung sapatos ng kanyang anak, ipinunas sa kanyang damit, sa damit ng nanay, yung dumi ng sapatos ng kanyang anak. Ganyang kaperpekto ang pag-ibig ng isang nanay. Yung nanay ko, marami siyang sinacrifice sa amin. Isa sa mga pinakamalaking sacrifice niya actually is hindi niya nakitang lumaki yung bunsong kapatid. Umalis siya agad ng maaga. So, naiwan. Ako yung naiwan sa bahay. Sasabihin niya lang lagi sa akin na okay lang yan, gawin mo kung anong gusto mo. Andito lang naman ako. Kung may kailangan ka, madali manghingi sa akin. Upon growing up, naisip ko na okay lang magkamali kasi andyan naman siya para sumalo sa akin para maitayo niya ulit ako. Noong 2012, si Mami ay sumakabilang buhay na. Yung buhay ko noon, nung kasama ko siya, ay sobrang gaan. Kasi siya yung talagang parang naging padre de pamilya ng family namin. Kasi siya yung nag-work, siya yung nag-aalaga ng aming financial. After nun, naisip ko, paano ako makakatapos ng pag-aaral? Hindi namin na kayang sustain financially yung pangarap ko. So, ginawa ko yung inspiration na after nun, gusto kong makamit din yung buhay na nakakamit ng iba at ng pangarap niya sa akin. Kasi yun naman talaga yung gusto niya para sa akin, magkameron ng magandang education, makamit yung dreams na makatapos ako ng pag-aaral. Dahil doon, pinilit kong makapasa kahit isa lang yung in-enrollan ko nung college, isa lang yung pinag-take ko ng entrance exam. So, luckily, nakapasa. Tapos ngayon, ay kahit hindi ganoon kasaya yung buhay dahil hindi ko na maibabalik o masusuklian yung mga binigay niya para sa akin. At least, alam ko naman sa sarili ko na nagagawa ko yon para sa kanya at naging inspirasyon siya para marating ko kung ano yung mga bagay na meron ako ngayon at kinakamit pa. Actually, nung nag-enroll ako ng college, sabi ko mag-IT ako. Ayaw niya pumayag kasi ano daw yung magiging trabaho ko pag nakapagtapos ako. Ako, as supladang anak, tinuloy ko pa din, pero sumuporta na lang siya. Kasi, syempre, doon ako masaya. Throughout, hanggang sa pumunta ako dito sa Manila, palagi pa rin din siyang nakasuporta. Siguro, dahil, kaya din ginawa ko to is, para din sa kanila. Kaya happy lang ako na kahit ganito yung mga desisyon ko, palagi pa din siyang nandyan para gabayan ako. Kaya yun yung pinakatulong ng nanay ko sa akin, yung suporta. Ang aking ina ang naging gabay ko sa kung ano man ang narating ko ngayon. Dahil una pa lamang nakita ko yung paghihirap ng aking mga magulang, lalo na ang aking ina. Sapagkat 10 kaming magkakapatid, ang aking ina lamang ang nagsikap na bumuhay sa amin sapagkat maaga akong naulila. Ang aking ina ang tumayong ama, tumayong haligi ng aming tahanan. Thank you, Ma, kasi kundi dahil sa inyo ni Daddy, wala ako dito kung nasan ako ngayon. Kasi kahit pag-STL lang yung naging work nyo, naigapang nyo yung pag-aaral ko, and dahil sa inyo, kaya nandito ako ngayon. Kaya it's time to give back naman sa inyo. Isikapin namin ni ate na mabigyan kayo ng maayos, hindi man marangyang buhay, pero soon, sana maging ganun. Sa tuwing ako'y babagsak, sa tuwing ako'y magkakaproblema, ang aking ina lagi ang aking kasama. Sa ngayon, nung ako ay lumabas ng seminaryo,
masakit para sa aking pamilya kasi inaasahan nila na ako ay magpapari o magiging isang pari pagdating ng panahon. Pero nung ako ay dumating sa bahay, pagkagaling ko ng seminaryo, 2 kamay akong niyakap ng aking nanay at sinabing, mahal ka namin kung ano man ang maging desisyon mo. At sa panahon ngayon, sa kung ano akong meron sa ngayon, ang nanay ko lagi ang nagpapalakas ng loob sa akin. Lagi niyang sinasabi sa akin, kaya ko lahat ng pagsubok. Lagi siyang nakasuporta kahit anong pinagdadaanan ko. Ganyan ko masasabing kaperpekto ang pag-ibig ng isang nanay. Sa aking inay, Inay Liling, Happy Mother's Day. Alam kong hindi madali ang ating pinagdadaanan, pero tandaan ninyo, yung aking pag-ibig at pagmamahal sa inyo ay mananatili habang buhay. Hindi ako titigil ng pagsuporta sa inyo sapagkat kung ano ako ngayon ay isang malaking utang ko yun sa inyo. Kaya sabi nga natin, ang pag-ibig ng ina ay perpekto. Naway ito ay masuklian ko sa inyo ng pag-ibig at pagtulong sa pang-araw-araw. Nay, sana bigyan ka pa ng mahabang buhay, pagkalooban ka pa ng malakas na pangangatawan, at sana ay makita mo pa yung aking mga paghihirap. Gusto kong suklian pa yung mga ibinigay mo sa akin noong ako'y bata pa. Kaya naman dalangin ko sa Poong May Kapal na sana ay mabigyan ka pa ng napakahabang buhay at mapagsaluhan pa natin yung mga achievement ko sa darating na panahon. Ang wish ko lang sa'yo, sana masaya ka dyan, mag-ingat ka lagi, especially alam ko yung kung ano nangyari dyan sa kung nasan ka ngayon. Tapos, kailangan mahaba pa yung buhay mo kasi pag uwi mo dito sa Pilipinas, dapat maabutan mo yung mga apo mo sa akin. Ayun. So, lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka naming 4. Yun lang. I love you. Ma, Happy Mother's Day. Thank you kasi isa ka sa mga kilala ko na strong, na masasabi kong talagang grabe yung naging contribution mo sa akin as mama. And kung papapiliin ako na kung sino yung magiging mama ko, ikaw pa din. Kasi you're the best. Hindi man ako showy, hindi man ako palasabi na mahal kita, pero sana nararamdaman mo na love kita palagi. Yun lang. Message ko sa nanay ko, ka lang. Sana makasama pa kita ng matagal. Huy, ba't naman iiyak? Sana gumaling ka na sa sakit mo. Ano ba yan? Sana sumunod ka na sa amin sa kung anong pinapagawa namin sa'yo na maging safe para sa sarili mo, na maging safe ka, ganon. Miss na kayo to. Tama na. Mami, kahit wala ka man ngayon physically, nandito ka habang buhay sa puso ko. At kahit na wala ka para gabayan ako, nandito naman si nanay, si mama, si tita Ninang para gabayan ako. Maraming salamat sa 12 years na yan, maraming salamat sa 12 years na nalagaan mo ko physically, na feel kita, at kahit ngayon, wala ka na, mahal kita habang buhay. Okay na, sir.